Magandang umaga po sa bawat isa. At tayo po muli ay mag-aaral ng salita ng Diyos at ihanda na po natin ang ating mga puso at mga pakinig. Nawa tayo po yung pagpala ng pangaral ngayong umaga. So ngayon, panahon ngayon ng buwan ng Hunyo, ating pong naramdaman na panahon na maulan. Ngayon, maganda ang sikat ng araw, pero nitong mga nakaraang linggo ay ang ating panahon ay maulan. Naroon na sa ating bansa nga ay meron ng dumaan na dalawang low pressure area na kung saan ito po ay pagpapakita na tapos na ang summer. At sa mga ganitong panahon dati, ay naalala ko nung ako'y bata pa, sa panahon lagi ng tag-ulan, madalas kong iniisip kung kailan kami magkakaroon ng maayos na tirahan. Sapagkat ang panahon ng tag-ulan sa amin ay nagdudulot ng pangamba, nagdudulot ito ng pag-alala, ng takot, minsan ng pagkakasakit. Sapagkat yung aming tahanan noon ay barong-barong lamang siya simula nung ako ay bata pa, ako ay nagkolehiyo, na kung saan pagka umuulan o bumabagyo, naroon na tumutuloy yung mga tubig, nagkakasakit ang aking mga kapatid na may mga asthma, kaya naman, ito yung naranasan namin sa tuwing ganitong mga kapanahunan. Kaya ang aming pinangahawakan nung bata ako, balang araw, makapagpagawa rin kami ng aming bahay. At kami nagpapasalamat sa Panginoon dahil ito po ay may saktuparan na. Wala nang anumang pangamba, wala nang anumang takot sa ulan, hindi na gaano kaming nababagabag pagka mayroong bagyo sapagkat naayos na yung aming tirahan. Subalit kung ating pong iisipin, ganito rin po yung ating panampalataya bilang mga anak ng Diyos. Sa mundong ating ginagalawan, marami tayong kabagabagan, marami tayong pangamba, marami tayong takot na naranasan habang tayo nandito pa, naninirahan sa mundong ito. Puno ng luha, ng pagod at takot. Pero, masigit dapat tayong mayroong pinanghahawakan na pag-asa sapagkat merong ipinangakong tahanan ang Diyos para sa kanyang bayan. Hindi ito gawa lamang ng tao, hindi ito masisira, at hindi ito pansamantala lamang. Ito ay ang bagong langit at ang bagong lupa na kung saan pangako ng Diyos sa kanyang iglesia. Ito kung saan araw na malulubos yung ating kaligtasan. Wala nang anumang pagdurusa, wala nang anumang kasalanan, at wala nang anumang kamatayan. Ito po yung ating iniintay na pag-asa ng ating Panginoong Diyos. At yan po yung ating tatalakayin ngayong umaga. Kaya po iniimbitahan ko kayong buksan ang inyong mga Biblia sa aklat ng Pahayag, last book ng Biblia, Book of Revelation, chapter 21, verse 1 to 8. Aklat ng Pahayag, kabanatang 21, ang talata ay 1 hanggang 8. Ganito po ang sinasabi ng salita ng ating Panginoong Diyos na tapat at tunay, hindi nagkakamali at sapat sa ating buhay mga manampalataya. Pahayag 21 verse 1 to 8, sabi po sa verse 1, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nanaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa lukluk na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya at ang Diyos din ay sasa kanila at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng panambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. At sinabit sa akin, nagawa na. Ako ang Alpha at ang Omega,
ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking kainin, walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. Verse 8, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi manampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Pagpalain po ng Diyos ang pangalan ng kanyang salita, tayo po muli ay manalangin. Ama naming Diyos, muli kami lumalapit, Panginoon, sa iyo. Tuloy po kami nagpapakumbaba at kumikilala, Panginoon, sa iyo. Tulungan nawa kami sa aming pag-aaral na ito ay, O Diyos, ay magdulot sa aming mga manampalataya ng lubos na pag-asa na sa kabila ng aming buhay dito sa libutan, nakahilig sa kasamaan. Kami ay patuloy na magkaroon ng pagpapatuloy sa aming pananampalataya. Magkaroon kami ng patuloy na katapatan, na patuloy na panindigan para sa aming Panginoong Yesus. Na naroon yung katotohanan ng inyong pangako na tapat at totoo na sa huling araw kami inyong makakasama magpakailanman. At nawa, O Diyos, ito rin po ay maging babala sa kanila na wala pa, Panginoong, kaligtasan, wala pang pagkilala sa aming Panginoong Yesus, na kung saan sa huling araw na iyon, kapag sila ay hindi lumapit sa Panginoong Yesus, sila ay daranas ng ikalawang kamatayan, ang walang hanggang pagkahiwalay sa iyo, O Diyos. Kaya tulungan niyo po kami ngayong umaga, katagpuin niyo po kami mga buhay, at kayo po kumilos. Nawa ay kayo po ang siyang aming maluwalhati sa aming pong pag-aaral na ito. Ito po aming dalangin ng inyong anak, ng aming Panginoong Yesus. Amen. So, ating pong nabasa ang aklat ng pahayag. Ito po ay isinulat ni Apostol Juan sa panahon ng matinding pag-uusig sa mga sinaunang Kristiyano noong panahon ng pagsisimula ng iglesia noon. Sila ay mayroong mga kahirapan, ultimo sila ay pinapatay dahil sa kanilang pananampalataya, sapagkat sila ay nasa ilalim ng pamumuno ng mga emperador ng Roma na kung saan ay hindi naniniwala sa Diyos at ang kinikilala niyang Panginoon ay kanyang sarili. At dahil itong mga Kristiyanong ito ay mayroong ibang kinikilalang Diyos, ang Panginoong Yesus, at di sila kumikilala sa emperor ng Roma, naroon na sila ay pinag-uusig, pinapahirapan at pinapaslang. Ang mga Kristiyanong panahong iyon ay nakakaranas ng takot. Sila nakakaranas ng mga pasakit, mga pag-uusig, ultimo nga ng kamatayan dahil po ng kanilang paninindigan sa kanilang pananampalataya. Kaya dito sa Revelation 21 verse 1 to 8, ito po yung ibinigay ni Apostol Juan upang i-encourage ang mga manampalataya na sila'y magpatuloy sa kanilang pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok sa kanilang mga buhay. Ipinapakita niya ang isang matibay na pangitain ng bagong langit at ng bagong lupa, isang ganap na pagbabagong loob sa sangnilikha, kung saan ang Diyos ay mananahan magpakailanman kasama ang kanyang bayan. At sa dakilang araw na iyon, mawawalan ang lahat ng pagluha, ang lahat ng pasakit, ang lahat ng kabalisahan, at ultimo ang kasalanan, at maging ang kamatayan. Kaya naman ang pangitain na ito ay nagbibigay ng matibay na pag-asa sa mga Kristiyanong tumitindig sa kanilang pananampalataya sa gitna ng mga pag-uusig. Ito ay isang pangako na ang kanilang mga pagsubok ay magkakaroon ng katapusan, ng hangganan, at merong darating na walang hanggang kagalakan at kapayapaan kasama ang kanilang Diyos na sinasamba at paglilingkuran. Kaya't makita po natin dito na ang higit na pag-asa ng mga nampataya ay wala sa pansamantalang paghahari sa lupa, kundi nasa walang hanggan at malawalhating bagong sanglilikha sa new creation kung saan ang Diyos ay mananahan kasama ang kanyang bayan. Ito po yung tinitingnan ng mga manampalataya na higit nilang pag-asa sa kanilang pamuhay dito sa mundo na kung saan puno ng kasamaan, puno ng kasalanan, at puno ng kaguluhan. Kaya ito yung ating dapat ding na tinitingnan na pag-asa. Hindi tayo mawawala ng pag-asa sapagkat tiyak ito at tunay
sapagkat isinalita ng ating Panginoong Diyos. Kaya yung mensahe na nais ko pong edit sa inyo ngayong umaga ito, na ang lubos na pag-asa ng mga Kristiyano ay ang kalubusan ng bagong sangnilikha kung saan ang Diyos ay walang hanggang mananahan sa kanyang bayan. Ang lubos na pag-asa ng mga Kristiyano ay ang kalubusan ng bagong sangnilikha kung saan ang Diyos ay walang hanggang mananahan sa kanyang bayan. At mula po diyan, meron tayong dalawang bagay na titingnan. Una, ang bagong sangnilikha ay ang walang hanggang tahanan ng bayan ng Diyos. Pangalawa, ang bagong sangnilikha ay para lamang sa mga tapat. Tingnan po muna natin yung una, na ang bagong sangnilikha, ang new creation, ay ang walang hanggang tahanan ng bayan ng Diyos. Yan po yung ipinapakita sa verse 1 to verse 5. Kung ating muling babasahin dito yung pangitain ni Juan, specifically kanyang binabanggit dito, nakita niya yung bagong langit. Merong bagong langit, merong bagong lupa. Yung unang mga bagay ay napaparam. Yung bagong Jerusalem ay narariyan. Ang Diyos ng Diyos na siya mismo ay mananahan sa kanilang kalagitnaan. So makita po natin dito na ang katotohanan ng bagong paglikha, ito yung nagsisilbing pag-asa sa mga manampalataya sa kasalukuyang buhay dito sa lupa. Yung pangako ng kalubusan ng new creation, siya po yung nagsisilbing pag-asa natin mga manampalataya sa ating kasalukuyang buhay dito sa lupa. Ang mga unang Kristiyano ay dumanas po ng matinding pag-uusig sa ilalim ng Imperyong Romano. Marami ang itinakwil, pinahirapan o pinatay dahil ng kanilang panampalataya sa Panginoong Yesus. Ang pangitain sa pahayag 21 ay nagbibigay sa kanila ng pag-asa ng ganap na pagbabagong loob at paanahan ng Diyos sa kanilang kalagitnaan. Sabi po doon, magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa. Yun po sa ating titingnan sa kanyang original na salita sa Griego, ang salitang pong ginamit dyan ay kainos, na kung saan nangangahulugan po yan ng binago o nirenew. Hindi siya kumbaga pinalitan, kundi naroon na ang gagawin ng Diyos sa sangnilikha at kanya itong babaguhin, kanya itong i-renew. Hindi po ito ganap na papalitan. Hindi pinapalitan ng Diyos ang sangnilikha, kundi ito'y kanyang babaguhin. Kung paano ang ating mga katawan ay muling bubuhayin at luluwalatiin, gayon din naman ang sangnilikha ay babaguhin at panariwain. Hindi lamang maranasan ng ating katawan yung redemption, maging ng creation, ay maranasan din po ang redemption ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi doon, dahil ng kanyang, kumbaga, pag-renew ng lahat ng mga bagay, ang sabi po sa ating teksto, wala na ang dagat. Ito po sa panahon ng mga Hudyo, ang dagat ay sumisimbolo sa kaguluhan at kasamaan. Sa kalubusan ng new creation ng ating Panginoong Diyos, mawawala na yung dagat. At ito sa tingin ng mga Hudyo, ito po ay sumisimbolo sa kaguluhan at sa kasamaan. Kaya sa bagong sangnilikha, makita po natin na pinipicture ni Apostol Juan at pinapakita niya sa kanyang mga sinusulatan na sa new creation, wala na ditong panganib, wala na ditong kaguluhan, at wala na ditong pagkahiwalay. Ang kawalan ng dagat sa pahayag 21 verse 1 ay sumasagisag sa ganap na pagtanggal ng kaguluhan, panganib at pagkakahiwalay. Sa apokaliptong larawan, ang dagat po dito ay hindi literal na anyong tubig, kundi kinakatawan nito ang kaharian ng kasamaan, ang kawalang kapayapaan, ang palaging pagsulungat sa Diyos. At ang pagkawala nito ay nagpapahiwatig ng lubos na tagumpay ng kapayapaan at kaayusan ng Diyos sa bagong langit at bagong lupa. Ganito aganda yung parating na pangako ng Diyos, na kung saan ay pangako niya sa mga manampalataya. Kung ang ating ipipicture, ito yung binagong mundo na walang anumang bahid o bunga ng kasalanan. Naroon na sa bagong langit na ito, nandun din po yung bagong Jerusalem. Ang banal na lungsod na bumababa
dito ay pinapakita na hindi po ito isang literal na kabisera, kundi ito po ay isang sagisag ng niluwalhating iglesia, ang kasintahang babae ng Panginoong Yesus. So pinapakita po dito na sa bagong sangnilikha, meron pong mga tao na kakasamahin ng Diyos sa maluwalhating mundong ito na kanyang babaguhin, ang bagong Jerusalem. Hindi na po ito tumutukoy sa isang capital ng bansa, hindi ito tumutukoy sa isang bansa mismo, kundi ito po ay tumutukoy sa iglesia, sa mga makasalanang naligtas. Hindi dinadala ng Diyos dito ang langit sa isang lugar, kundi dinadala niya ang langit sa kanyang bayan. At yung pangako ng Diyos na higit sa lahat na dapat nating ikagalak ay ito, na ang Diyos mismo ay mananahan sa kasama nila. Sa bagong nilikha, ang pinakakagalakan dapat nating makita dito na pangako ng Diyos sa kalubusan ng kaligtasan ay yung Diyos mismo ay makakasama nilang manirahan dito. Ito po ay tumutukoy sa layunin ng Diyos na manirahan sa gitna ng kanyang bayan magpakailanman. Kung ating pong babasahin ng Old Testament, ito yung palaging binabanggit ng Diyos sa nais niyang mangyari. Makasama ang kanyang bayan. Ito po yung katuparan ng kanyang pangako na palaging sinasambit ng lumang tipan, yung panalitang ako ay kanilang magiging Diyos at sila yung aking magiging bayan. Tingnan po mga talataan dito. Mula Genesis, sabi sa Genesis 17 verse 7, at aking papagtibayan ng aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalayaan nila, na tipang walang hanggan, na ako'y magiging inyong Diyos at ng iyong binhi. Exodus 6:7, at kayo aking aariin na pinakabayan ko, at ako'y magiging sa inyong Diyos, at inyong makikilala na ako'y si Jehovah ninyong Diyos. Sa Leviticus 26 verse 11, at ilalagay ko ang aking tabernakulo sa gitna ninyo, at hindi ko kayo kapapuotan, at lalakad ako sa gitna ninyo, at ako'y magiging inyong Diyos, at kayo'y magiging aking bayan. Sa Deuteronomy 29 verse 13, upang kanyang itatag ka sa araw na ito na isang bayan at upang siya'y maging iyong Diyos. 2 Samuel 7 verse 24, at iyong itinatag sa iyong sarili ang iyong bayang Israel upang maging bayan sa iyo magpakailanman. At ikaw, Panginoon, ay naging kanilang Diyos. Ezekiel 34 verse 24, at akong Panginoon ay magiging kanilang Diyos. Ezekiel 36 verse 28, at kayo magsisitahan sa lupain ay binigay ko sa inyong mga magulang, at kayo'y magiging aking bayan, at ako'y magiging inyong Diyos. Jeremiah 7:23, kundi ang bagay na ito ay iniutos ko sa kanila na aking sinasabi, inyong dinggin ang aking tinig, at ako'y magiging inyong Diyos, at kayo'y magiging aking bayan. Hosea 2 verse 23, at aking itatatag siya para sa akin sa lupa, at ako'y magdadalang habag sa kanya na hindi nagtamo ng kahabagan. At aking sabihin sa kanila na hindi ko bayan, ikaw ay aking bayan, at siya'y magsasabi, ikaw ay aking Diyos. At Zechariah 8 verse 8, at aking dadalhin sila, at sila'y magsisitahan sa gitna ng Jerusalem, at sila'y magiging aking bayan, at ako'y magiging kanilang Diyos sa katotohanan at sa katwiran. At napakarami pang mga talata sa lumang tipan. Kaya dito, pinapakita po dito sa Revelation, sa pangitaan ni Juan, na ito yung pinakakatuparan ng pangako ng Diyos mula pa ng una sa lumang tipan. Ito yung kanyang pangwalang hanggang tipan sa kanila, na kung saan siya mismo ay kanilang makakasama, na siya magiging kanilang Diyos at sila yung kanyang magiging bayan. Na yung pinakatinutukoy po ditong tabernacle, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa tao magpakailanman. Siya mananahan sa kanila. Ito po yung dapat nating makita upang ikahanga natin sa Panginoong Diyos. Sa loob ng napakaraming panahon na kanyang pangako, ito po ay kanyang tutuparin sa wakas. At sa araw na iyon, sa panahan ng Diyos sa atin, kasama natin, ang sabi po sa ating talataan,
Pupunasan niya ang bawat luha. Pagpapakita ng pagbawi ng epekto ng kasalanan at pagbabalik ng kaganapan. Ito ay ang katuparan ng Isaiah 25 verse 8 na nagsasabi, sinakmal niya ang kamatayan magpakailanman at papahirin ng Panginoong Diyos ang mga luha sa lahat ng mga mukha at ang kakutyaan ng kanyang bayan ay maaalis sa buong lupa sapagkat sinalita ng Panginoong Diyos. Nakikita po natin dito na magkakaroon na ng katapusan ang lahat ng pasakit. Ultimo ang kamatayan, lahat ng mga bagay na ito ay lilipas, magwawakas. Hindi lamang ito pang hinaharap, kundi ito po ay dapat maging kasalukuyang pag-aliw sa atin sa gitna ng pagdurusa. Ang pangitain ni Juan ay nagpapalalim ng ating pag-asa na kung saan sa gitna ng ating mga naranasan, meron tayong higit na iniintay na katuparan ng kanyang pangako na tiyak. Yan po yung binabanggit ni Apostol Juan sa mga manampalataya noon na kung saan pinag-uusig, pinapatay. Na bagaman sila ay merong kahirapan, meron silang langit na bayan kasama ng Diyos, natutuparin ng Diyos. Sapagkat sa huling araw na iyon, mawawala ng lubusan ang lahat ng mga ito at mapapalitan ng pawang kagalakan kasama ang Panginoon magpakailanman. Wala nang kasalanan, wala nang sumpa, wala nang kamatayan. Ito lamang ay maaaring tumukoy doon sa pinakawakas sa huling kalagayan ng lahat ng mga bagay. Ito yung labis nating pag-asa sa kabila ng ating pamumuhay sa mundo na puno ng kaguluhan, ng kasamaan at kasalanan. At bilang punto po dito na dapat nating makita, ito ang tunay na pag-asa ng Kristiyano. Hindi lamang yung makatakas tayo sa kahatulan sa kasalanan, kundi yung makaranas ng ganap na pagpanumbalik at paikisama sa Diyos. Yung dapat yung ating makita at panghawakan. Hindi lamang tayo iniligtas ng Diyos sa kasalanan. Hindi lamang dapat tayo maggalak na tayo ay hindi nahatulan sa ating mga kasalanan. Kundi dapat tayo maggalak sa ating Panginoong Diyos. Dahil hindi lamang yun yung kanyang ibibigay sa atin, kundi tayo ay papanumbalikin niya sa kanyang sarili mismo. Ang bagong sangnilikha, kung ating makikita, yan yung ating higit na pag-asa. Hindi iiwan ng Diyos ang sangnilikha, kundi kanya itong babaguhin. Ang bagong sangnilikha ay hindi pagtakas sa mundo, kundi pagpapanumbalik ng plano ng Diyos dito. Tulad ng hardin ng Eden, mananahan ang Diyos sa piling ng kanyang bayan. Hindi po ito isang katang-isip lamang. Ito ay ang buhay na pag-asa para sa mga manampalataya sa kasalukuyan. Kung ating po titingnan yung mga talataan, kahit yung sangnilikha, ayan din po yung higit na inaasam. Ang sabi po ng Roma 8 verse 21, ang pinapakita po doon ay yung palayain ang sangnilikha mula sa kabulukan. Ang sabi sa 8 verse 21 ng Roma, na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Diyos. Sa Isaiah 65 verse 17, sapagkat narito ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi maaalala o mapapaisip man. At yan din po yung pangako ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad. Sa John 14 verse 2-3, ako'y paroroon upang ipaghanda kayo ng daong kahalagyan. Marami pang mga talata na kung saan sumusuporta sa katotohanan nito sa ating mga buhay. Subalit ating makikita po dito na sa lahat ng panahon, ito ay nagpapaalala na ang ating pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa kaligtasan mula sa kasalanan, kundi sa kabuoang pagpapanumbalik ng lahat ng mga bagay. Hindi tayo nilikha para sa pansamantalang kaginhawaan lamang, kundi sa walang hanggang tahanan kung saan ang Diyos mismo ang ating magiging buhay at liwanag. Yun nawa yung ating panghawakan. Ang sabi po ni Keith Matheson, ang pinakahuling kinabukasan ng mananampalataya ay ang muling pagkabuhay ng katawan sa ikalawang pagparito ni Jesucristo.
Sa maluwalhating araw na iyon, muli magsasama ang kaluluwa at ang binuhay at ang binagong katawan ng manampalataya, gaya ng orihinal na layunin ng Diyos sa paglikha. Hindi lamang ang ating mga katawan at kaluluwa ang ganap na mapapalaya mula sa bakas ng kasalanan, kundi ang langit at lupa rin ay muling babaguhin at palayain mula sumpa ng kasalanan. Ang bagong lupa na ito kung saan nananahan ng katwiran ang magiging tahanan natin. Yun yung ating pag-asa. Meron tayong tahanan na mas mainam. At ito yung katuparan ng pangako ng Diyos na kaligtasan. At yun po yung dapat natin palaging panghawakan. Bilang isang ilustrasyon, merong isang lalaki na umorder ng bahay o kung mga nagpagawa ng bahay online. Hindi pa niya ito nakikita, pero dahil naroon yung kanyang tiwala sa arkitekto nito na kanyang kaibigan, nagbabayad siya buwan-buwan. Pinag-iipuan niya ito kahit wala pa siyang nakikitang bunga. So, nandun yung kanyang pagtitiwala sa pagkakaibigan niya yon. Siguro meron siyang design na ipinang-es sa kanya. Nandun yung kanyang, kumbaga, pag-asam sa kanyang pinapagawang tahanan. Meron siyang pagtitiwala. Ganyan din po sa ating pananampalataya sa bagong langit at lupa. Hindi pa natin ito nakikita, ngunit atin po itong pinangahawakan. Dahil hindi lang po tao ang nangako sa atin, kundi ang Diyos mismo na tapat at totoo ang nangako. Dahil ang ating hinaharap ay tiyak na sa bagong sangnilikha, ang ating kasalukuyang pamumuhay ay dapat nakaugat sa pag-asa at hindi sa takot o aginhawaan ng mundo. Ang ating mga desisyon, ugnayan at pagharap sa iba't ibang uri ng suliranin sa ating buhay ay kailangang sumalamin sa katotohanan ng darating ang bagong langit at lupa na siyang ating kalubusan ng ating kaligtasan. Subalit nagiging problema sa ating kapanahunan. Maraming mga nagpapahayag na mga Kristiyano ang nagiging kampante sa kanilang buhay dito sa mundo. Sapat na sa kanila na paniwalaan na kapag sila'y namatay, sila'y pupunta ng langit. Which is tama naman yon. Pero dahil ito lamang yung kanilang pinanghahawakan, kaya naman wala silang gaanong pag-isikap para may pamuhay ang kanilang pananampalataya. Maraming nga nagpapahayag ng mga manampat na mga Kristiyano, sinasabi nilang sila'y manampalataya. Pag sila'y namatay, pupunta ng langit. At yun na lamang yung kanilang pag-asa. Ito yung resulta na din ng napakarami ngayong mga maling tagapagturo na ng mga nagsisipang-aral ng maling ebanghelyo na nakatuon lamang sa temporal na mga bagay ng mundo. Sa kung paano kapag papalain ng Diyos sa material na bagay, sa kung paano kapapagalingin ng Diyos sa iyong karamdaman, sa kung paano tutuparin ng Diyos ang iyong pangarap, etc. At kahit ng ilang mga Kristiyanong mangaral, hindi man mali ang kanilang pinapangaral na ebanghelyo, subalit nagkukulang. Maaaring na ipangaral nila ang patungkol sa regeneration, justification, adoption, sanctification, subalit hindi nabibigyan ng panahon ang pangaral patungkol sa kabuuan ng kaligtasan, gaya ng glorification at ng restoration ng lahat ng mga bagay. Ang pinakakalubusan ng kaligtasan. Kaya naman dahil po diyan, nagbubunga ito sa mga manampalataya ng kakulungan ng pag-asa sa gitna ng mga pagsubok sa kanilang panampalataya, sapagkat nakatuon lamang sila sa natanggap na nilang unang bahagi ng pagkapala ng kaligtasan. Subalit, bilang paalala sa atin, bilang mga manampalataya, mayroon pa tayong mas sigit na dapat pagtutuunan ng pansin, at yon ang ikalawang bahagi ng pagkapala ng kaligtasan. Ito yung kalubusan ng ating kaligtasan na kung saan tayo ay magkakaroon na ng katawang walang kasiraan, wala ng kasalanan, at wala ng kamatayan. At makakasama natin ang Diyos upang siya ating luwalhatiin at paglingkuran magpakilanman. Ito ang marapat at palagi nating pinanghahawakan bilang mga manampalataya. Makaranas man tayo ng iba't ibang pagsubok sa ating buhay dito sa mundo,
dahil ng pananampalataya kay Kristo, may nag-aabang sa atin na mas mainam na kalagayan sa katuparan ng pangako ng Diyos sa huling araw. At yung tanong sa atin, gaano natin kinasabikan ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus? Gaano natin kinakasabikan ang kalubusan ng ating kaligtasan? Kung tayo mga tuloy na mga mananampalataya, kung meron man tayong mas sigit na inaasahan, kung meron man tayong mas sigit na hinahangad sa ating buhay, ito yung kalubusan dapat ng ating kaligtasan. Sapagkat sa kalubusan ng ating kaligtasan, hindi tayo makakasala. Hindi tayo makapagrebelde sa Diyos, sa ating kaisipan, sa ating salita, sa ating mga ginagawa. Hindi natin mabahiran ang pangalan ng Panginoong Yesus dahil ng ating mga karupukan, dahil ng ating mga kasalanan. Ito yung dapat nating iasabikan higit sa anumang mga bagay bilang mga mananampalataya. At yung dapat natin sa ating sarili. Ito ba ating higit na inaasam sa ating mga buhay? O tayo naging kampante na lamang sa mundong ito na ating ginagalawan? Tandaan natin, kagaya ng ating huling pangaral, hindi tayo taga-sanlibutan. Tayo mamamayan ng langit. Doon nakaukol ang ating pagkamamayan, kahit yung dapat yung masigit nating hinahangad sa ating mga buhay habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Kaya naman bilang hamon sa atin, huwag nating itaya ang ating pag-asa sa pandaliang bagay ng sanlibutan, kundi mamuhay tayo ng may panabik sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus, na naroon ang ating pagkatapat, naroon ating pamuhay ng may kabanalan, at naroon yung higit nating patuloy na pag-asa sa ating pananampalataya. Alam niyo po, noong panahon ng World War II, isang Kristiyano na babae, isang Dutch Christian, ang tumulong sa mga Hudyo sa kabila ng pag-uusig ng Germany. At dahil po dito, siya ay nakulong sa concentration camp. Subalit sa kabila ng kahirapan ng pagkabilanggo, pinanghawakan niya ang mga pangako ng Diyos na siya ay natiling matatag sa kanyang pananampalataya sa kabila ng kahirapan na kanyang naranasan dahil sa pagkasagawa nito. Ang sabi niya, walang hukay na mas malalim kaya sa pag-ibig ng Diyos. At dito mula nang matapos ang digmaan, siya naging tagapagsalita ng pag-asa. Ang kanyang pag-asa ay hindi sa kaligtasan mula sa digmaan, kundi naroon sa kanyang kaisipan na merong higit na pag-asa siyang pinanghahawakan sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. At yun yung maging hamon sa atin. Ano man ang ating maranasan sa pagtayo sa ating pananampalataya. Ito man ay kahirapan, oposisyon, ito man ay pagtalikod ng mga taong mahalaga sa atin. Hindi ba tayo mawalan ng pag-asa sapagkat merong mas mainam na mga bagay na ating matamasa sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, ang bagong sanlilikha ay para lamang sa mga tapat. Kung ating pong muling babalikan ang ating teksto sa verse 6 to verse 8, ang sabi po doon, at sinabi niya sa akin, nagawa na, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinaming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos na, at siya magiging anak ko. Sabi sa verse 8, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, sa mga maritao, sa mga mapakiapid, sa mga manggagaway, sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang niningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So kung ating makikita po sa ating mga talataan na yan, ito po ay nagpapakita ng dalawang kinabukasan
para sa mga tao. Una, ito ay mayroong buhay at pamana na pangako para sa mga tapat sa pananampalataya. Subalit meron din po ditong tinutukoy na babala na hatol para sa mga tumatalikod at sa mga hindi mananampalataya. So again, ang mga orihinal na mga mambabasa ni Juan ay nahamon niya na matiling matatag sa gitna ng mga pag-uusig. Meron dapat nakatugunan tayong ginagawa sapagkat naroon yung pangako ng Diyos na kanyang ipinapakita po dito at tinanawagan sa atin upang magpatuloy sa ating pagkatapat, upang magpatuloy tayo sa ating paninindigan. Ang sabi po ni Juan dito, ginawang bago ang lahat ng mga bagay. So hindi lamang ang tao, hindi lamang ang langit, kundi ang lahat ng mga bagay at ang pagpapanibago ng buong sangnilikha ay bahagi ng plano ng Diyos ng pagtubos. At dito ay pinapakita, ito ay naganap, ito ay natupad na. Tulad ng sinabi ng Panginoong Hesus sa krus, naganap na. Dito ay muling binabagit ng Diyos, ito ay na-accomplish na, naabot na ang pagtubos sa kanyang kaganapan. At pinapakita din dito ng ating Panginoon sa kanyang pagpapakilala na siya yung Alpha at Omega. Ito po ay pagpahiwatig na bilang ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng mga bagay, naroon po na pinapakita na ito ay tatapusin ng Diyos. Ang Diyos ang pinagmulan at layunin ng lahat ng mga bagay. Siya ang pasimulan ng sangnilikha. At ngayon ay kanya na itong dinala sa ganap na pagpapanumbalik. Kaya naman naroon ngayon yung alok ng Diyos. Sa nauuhaw ay magbibigay ako. Pinapakita po dito yung kayamanan ng biyaya ng Diyos ay malaya niyang inaalok sa sangkatauhan. Subalit ang magtagumpay, siya yung makaranas ng pangakong ito, ng kaganapan ng pangakong kaligtasan. Ito yung tema sa buong Revelation. Ang mga nagtatagumpay laban sa tukso at pagsubok sa kanyang pananampalataya, sila yung tatanggap ng gantimpala, ng pagkapala ng kalubusan ng kaligtasan. Ang mga manatiling tapat sa pananampalataya ang magmamana ng lahat ng ito. Ito yung parehong mensahe sa mga sulat sa 7 iglesia sa Revelation, na kung saan ang magtagumpay sa kanilang pananampalataya, ang manatiling tapat sa pagsunod nila sa Panginoong Hesus. Ang Diyos ay kanilang magiging Diyos at sila ay magiging kanyang anak. Ito yung tapat na pangako ng Diyos sa atin ng mga nagpapatuloy sa pananampalataya sa kabila ng iba't ibang mga pagsubok dito. Ito yung gantimpala sa mga tapat na sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo sa kabila ng anumang maging tingin sa atin ng mundo. Subalit meron po ditong babala. Ngunit sa mga duwag at walang pananampalataya. Ang listahan po dito ay nagsisimula sa mga takot. Isang babala laban sa pag-urong sa pananampalataya. Merong pangakong gantimpala na nandun mismo yung kalubusan ng kaligtasan at ng Diyos mismo yung makakasama ng mga mananampalataya, ng mga tapat sa kanilang pananampalataya. Subalit meron po ditong matinding babala sa kanila na hindi nananampalataya, sa kanila na namumuhay pa rin sa pagkakasala. Ito po isang seryosong paalala tungkol sa mga hindi makakapasok sa bagong sangnilikha. Ang mga duwag po dito tinutukoy ay malamang na tumutukoy sa mga tumalikod kay Kristo sa gitna ng pagsubok o pag-uusig. Pagkapakita na hindi sila tunay na alagad ng ating Panginoong Hesus. Ito po isang seryosong babala na merong malinaw na talaan ng mga taong hindi makakapasok sa bagong sangnilikha. Ang mga kasalanang binanggit ay pagpapakita ng mga buhay na hindi binago, hindi na bago, mga taong nanatili at patuloy na naghihimagsik laban sa Diyos. At naroon na ang kanilang bahagi ayon kay Apostol Juan sa lawa ng apoy. Na ito po ay sumisimbolo sa ganap na pagkakahiwalay sa Diyos.
Ito yung huling hantungan ng walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Hindi ito pansamantala o paglilinis tulad ng purgatorio, kundi ito po ay tiyak at wakas na hatol sa sino mang hindi masumpungan na mayroong relasyon sa ating Panginoon. At yun po yung dapat nating suriin sa ating mga sarili. Ako ba ay mayroon ng tunay na pagkilala sa Panginoong Hesukristo? O ba talaga tunay na kanyang alagad? Ito po ay seryosong paalala sa atin. Ang sabi ni Michael Lawrence sa kanyang pag-emphasize o pagdidiin sa babala ng impyerno. Sabi niya, ang impyerno ay inalarawan bilang ikalawang kamatayan. Isang kamatayang walang hanggan. Isang kamatayang may walang hanggang kamalayang pagdurusa. Ito ay ang walang katapusang paghihirap ng mga nilikhang may hangganan na pilit binabayaran ang walang hanggang utang laban sa Diyos na banal at walang hanggan. Ito po yung katakot-takot na maranasan kung iyong patuloy na hindi kikailangan ang Diyos sa iyong buhay. Kung patuloy mong hindi kikailangan ang Panginoong Yesus at kanyang inaalok na kaligtasan. Merong nag-aabang na dakilang kahatulan sa iyo. Ito'y tiyak na mangyayari. Wala nang anumang pangalawang pagkakataon o pansamantalang yugto pagkatapos ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ang paghatol at gantimpala, yan po ay pinal at walang hanggan. Malinaw na mensahe sa mga Kristiyano noon na tinutuko sa mundo na ang katapatan kay Kristo hindi siya optional, kundi siya ay kinakailangan. Ang pangako ng buhay na walang hanggan ay para lamang sa mga nagtatagumpay, ang natiling matapat hanggang wakas. Subalit, ang hindi pagsampalataya at pagsuko sa kasalanan ay merong kapalit na mabigat na kaparusahan. Ito yung ikalawang kamatayan. Hindi ito nakakatakot dahil lamang ng nilalarawan dito na lawa ng apoy, kundi ito nakakatakot dahil ikaw ay mapahiwalay ng pangwalang hanggan sa presensya ng Diyos. Ano mang naranasan mo dito sa mundo, yun ay bahagi pa ng karaniwang biyaya ng Diyos. Pero sa oras na ikaw ay mahatulan ng ikalawang kamatayan, mapahiwalay magpasawalang hanggan, wala kang anumang pagkapala na matamasa. Wala nang anumang pagtugon ang Diyos na maranasan ka sa iyong buhay. Kaya naman bilang punto, ating makikita diyan na malayang iniaalok ng Diyos ang tubig ng buhay, ngunit para lamang sa mga nanatiling tapat kay Kristo. May malinaw na pagkakaiba sa kahihinatnan ng mga matapat at ng mga tumatalikod. Subalit ang hamon sa bawat Kristiyano sa bawat panahon ay ang pananatiling tapat sa gitna ng tukso at takot. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nasusuko sa simula, kundi sa pagkatapos ng mayroong katapatan. Maraming nagpapahayag ng mga nampataya. Nagsimula, balit nakakalungkot na bagay, maraming tumalikod dahil nakaranas ng iba't ibang mga pagsubok, mga problema, pagkapakita na hindi sila totoo na alagad ng ating Panginoong Yesus. Yan yung binabanggit kahit sa New Testament. Sabi sa Mateo 24 verse 13, ngunit ang magtiis hanggang wakas ay maligtas. Hebrews 10:39, pinapakita na yung mga totoong mananampalataya. Ang sabi doon, hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod. Sa James 1 verse 12, mapalad ang taong nagtitiis. Pagkapakita ang isang tunay na Kristiyano ay silang patuloy na dumalakad sa kanilang pananampalataya, nagtitiis, hinaharap anumang mga pagsubok alang-alang sa Panginoong Yesus na merong pag-asa ng katuparan ng kanilang kaligtasan. At makikita, ang kaligtasan ay libre, walang bayad. Ngunit meron dapat itong kasamang pagtugon ng panampalatayang nagbubunga ng mabubuting gawa. Wala pong middle ground sa harapan ng Diyos. Ikaw ay matapat o hindi. Ikaw ay lumalakad sa liwanag o nasa kadiliman. Walang neutral.
Bakit yun yung tanong sa atin? Nasaan kang bahagi? Ikaw ba'y nagtatapat sa iyong pananampalataya? Ikaw ba'y lumalakad sa liwanag? O ikaw ay lumalakad sa kadiliman? Wala pong nasa gitna. Dalawa lamang yun. At kung ikaw ay hindi kasama sa lumalakad sa liwanag, nasa kabilang bahagi ka. Kung lumalakad sa kadiliman, kung wala kang patuloy na pagkilala sa Panginoong Kristo, kahit yun yung hamon sa iyo ngayon, kung inakita na yung iyong buhay ay taliwas sa kalooban ng Diyos, namumuhay ka pa rin sa iyong kasalanan, palagi may panawagan sa iyo ang Diyos. Maraming beses mo na napakinggan ang pangaral ng Ebanghelyo, pero wala ka pa rin pagtugon dito. Huwag mong sayangin ang pagkakataon na pinapatupad ng Diyos upang ibigay sa iyo. Lumapit ka sa Kanya at iyon ang pagsisihan ng iyong mga kasalanan. Lumapit ka kay Kristo na kung saan nagumpay na sa kasalanan at kamatayan, na nag-aalok ng tubig ng buhay kung ikay lalapit lamang sa Kanya. At sampalataya, pagtiwalaan mo yung Kanyang dakilang gawa ng kaligtasan. Subalit sa ating mga Kristiyano, sa ating paglakad sa ating buhay bilang mga mananampalataya, may panawagan sa atin na patuloy tayong mamuhay na meron tayong katapatan, na meron patuloy tayong buhay na meron kabanalan at kaatagan. Sa pong ilustrasyon, for example, merong alok sa ating trabaho, mataas yung sahod, at maganda ang benepisyo. Pero merong isang kondisyon. Kailangan ng pirma sa kontrata. So may isang tao na hindi pumirma dahil sa takot at alinlangan. Kaya naman kalaunan, bagaman merong opportunity na magkaroon siya ng trabaho, dahil siya natakot at dahil siya nag-alinlangan na pumirma, naibigay na sa iba yung alok at trabaho. Gayito rin po yung imbitasyon ng Diyos. Ang tubig ng buhay ay malaya, ngunit kailangan po itong tanggapin at panindigan. Ang pananampalataya ay hindi lamang panimula, ito ay paglalakad hanggang wakas. Ang sabi po ni Bonhoeffer, isang mananampalataya noon, mataas ang halaga ng pagiging alagad ni Kristo, ngunit mas mataas ang halaga ng hindi pagsunod sa Kanya, walang hanggang nahiwalay sa Diyos. Ang pagiging mananampalataya o ang pagiging Kristiyano, wala itong pangako ng ating buhay ay maging simple. Matapos ang ating mga problema, maabot ang ating mga pangarap, magkakaroon tayo ng mapagpapala. Hindi ganito ang Kristyanismo. Ito'y taliwas sa iniisip natin. Ito ay pagsunod sa Panginoong Yesus, sa pagranas ng Kanyang naranasan sa mundo, dahil ng pamumuhay na matuwid ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya naman, ang pagiging Kristiyano ay nangangailangan ng katatagan at panindigan. Subalit mayroong pangakong pag-asa sa atin ng kalubusan ng kaligtasan ng kagalakan. Kaya naman, bagaman ating makita ito sa kasalukuyan na mahirap, dapat masigit tayong mangamba, sapagkat ang hindi pagsunod sa Panginoong Diyos ay merong mas sigit at mas mataas na halaga. Ito yung walang hanggang pagkahiwalay sa ating Panginoong Diyos. Kaya naman sa panahon ngayon kung saan normal na ang kompromiso, ang pagiging tapat kay Kristo ay isang radikal na pamumuhay. Tayo ay kailangan mamuhay ng may tapang, hindi sa takot. Ang ating mga pagpili araw-araw mula sa moralidad, relasyon, trabaho, ay dapat magpakita na tayo ay tunay na tagabagong sang nilikha. Bilang mga mananampalataya, ito po yung panawagan sa atin. Tayo manatiling tapat sa ating pananampalataya. Tayo makaranas ng iba't ibang mga pagsubok sa ating mga buhay, pero ang ating wakas ay pangwalang hanggang kagalakan.
Subalit sa iyo kung ikaw ay patuloy na tatanggi sa alok ng ebanghelyo, ikaw man ay mamuhay ng masagana, mamuhay ka man sa katiwasayan ngayon, panahong kasalukuyan. Kung hindi ka kikilala sa Panginoong Yesus, ang iyong wakas ay pangwalang hanggang kapahamakan o pagkahiwalay sa Diyos. Kaya naman, ito po yung patuloy na pagkakataong ipinagkakalob sa iyo upang ikaw lumapit sa Diyos at magsisi at manampalataya sa Kanya. At sa ating mga manampalataya, ang hamon sa atin, tayo matiling tapat kay Kristo at iwasan natin ang espiritual na takot o kompromiso. Kung merong kasalanan hindi mo pa isinusuko, ngayon na ang panahon ng tunay na pagsisisi. Tayo matiling tapat sa ating pananampalataya. Ano niyo po, ang mga unang manampalataya, kung ating titingnan ng kasaysayan, naroon yung kanilang katapatan sa kabila ng pag-uusig. Okay po muling gagamitin kung ating pong kilala si Polycarp ng Smyrna. Isa siya sa Church Fathers. Siya ay disipulo ng apostol. Siya ay isang obispo nung 2nd century. At iutusan siyang isumpa si Kristo kapalit ng kanyang buhay. Siya matapat na naglilingkod sa iglesia bilang pinuno. Pero dahil siya ay sakop ng Romanong Imperyo, naroon na dapat nang kailanin na Panginoon si Cesar. At kanya dapat itakwil ang Kristo na kanyang kinikilalang Panginoon. Kaya naman, naroon na siya ay inuutusan na isumpa niya si Kristo upang maisalba niya yung kanyang buhay. Subalit, ang sagot niya, 86 years na taon kong siyang pinaglingkuran at wala siyang ginawang masama sa akin. Paanong may isumpa ko ang aking hari at tagapagligtas? Nandun na ating makikita kay Polycarp na sa kabila ng bingit ng kamatayan, naroon na dahil alam niya yung kagalakan, yung kadakilaan ng Panginoong Jesucristo na sa kabila ng 86 years na taon niya na ikinapamuhay ng paglilingkod at pagkilala, pagsunod sa Panginoong Yesus. Walang masamang ginawa ang kanyang Panginoon sa kanya. Paano daw niya may isumpa, paano niya may itakwil yung kanyang hari at tagapagligtas? Kaya dahil po dito siya'y pinatay. Siya'y sinunog sa stake. Subalit siya'y natiling tapat hanggang sa wakas ng kanyang buhay. Subalit yung tanong sa atin, sa ating mga manampalataya sa kasalukuyan, sa ating pagharap sa iba't ibang sitwasyon o pagsubok sa ating pananampalataya, tayo ba natiling tapat? Hindi tayo kumakaharap sa mga ganitong uri ng pagsubok na buhay ang nakataya. How much more dapat tayo magtapat? Hindi dapat ang simpleng problema o simpleng suliranin ating ipagpapalit ng ating pananampalataya. Kung ating tunay na kinikilala ang kadakilaan ng Panginoong Yesus, yung kanyang katapatan sa ating buhay, yung kanyang kabutihan sa ating buhay, lahat ng mga pagpapalang kanyang ibinigay sa atin, tayo inaring ganap, pinaabanal, inari niyang anak, at sa huling araw naroon yung pangako ng kalulhatian. Ano pa yung magsusulong sa atin para tayo hindi magtapat sa ating Panginoong Diyos? Kaya naman dapat sa anumang ating kaharapin, dapat tayo natiling tapat. Kaya po bilang konklusyon, ang Revelation 21 verse 1 to 8, ito po isang pangitain ng ganap na pag-asa. Hindi ito bunga ng pantasya lamang, kundi ito po nakaugat sa tapat na tipan ng Diyos. At para sa ating mga manampalataya, ito ay tahanang tiyak ng nakalaan dahil sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Ngunit para sa mga hindi sumasampalataya, ito ay isang matinding panawagan sa pagsisisi. Inaanyayahan tayo ng mga talatang ito
na mamuhay ng may walang hanggang panaw, na may pagkatyaga, kabanalan at panabik sa presensya ng Diyos. At sa huli, ang Diyos mismo ang ating gantimpala. Manahan siya sa ating piling at tayo magiging bayan magpakailanman. At yun po yung dapat nating palaging pinanghahawakan bilang mga mananampalataya. Yan yung kalubusan ng ating kaligtasan. Ang Diyos mismo ang ating gantimpala. Siya yung ating makakasamang magpakailanman. Kaya naman, kahit tayo kumaharap sa iba't ibang mga aspeto ng ating buhay, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. At yun po, nawa ang maging palagi nating panghawakan habang tayo namumuhay sa salukuyang sanlibutan. Tayo po ay manalangin.